Bago po tayo magsimula sa araw na ito, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito, sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Patnubayan niyo po ang lahat sa buong maghapon. Amen. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Joseca, ang inyong magiging guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam. Sekretarya ng klase, may lumiban ba sa araw na ito? Mabuti naman kung gayon. Bago tayo dumako sa bagong aralin natin ngayon, ay nais ko lamang ipaalaala sa inyo ang mga alituntunin na dapat nating sundin dito sa loob ng klase. Una, panatilihing malinis ang silid-aralan. Pangalawa, itaas ang kamay kung may katanungan o gustong sumagot sa guro. Pangatlo, igalang ang suwestyon ng bawat isa. At pang-apat, iwasan ang pag-iingay kung hindi kinakailangan. Mahusay! Grade 9, kamusta na kayong lahat? Mabuti kung ganon. Mga bata, handang-handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! At ngayon, atin nang sisimulan. Ngayon, ay may ipapakita ako sa inyong larawan. Inyong pagmasdan mabuti at pagkatapos nito ay may ilang katanungan akong itatanong sa inyo. Okay, class? Sino-sino ang makikita ninyo sa larawan? Magaling! Ang nakikita ninyo sa larawan ay mga pangkat ng tao. Okay? Pangalawa, ano-ano ang kanilang mga ginagawa? Okay? Sila ay may kanya-kanyang propesyon. Ano ba? Merong nagpapanatili ng kapayapaan ng lipunan. Very good. Ano ba? Merong nagpapanatili ng kalinisan. Very good. Pangatlo, matatawag ba silang isang lipunan? Okay, very good. Christina, ipaliwanag mo kung bakit sila matatawag na isang lipunan. Okay, very good. Maraming salamat, Christina, sapagkat sila ay isang pangkat ng mga tao na may iisang layunin. Mahusay, Christina. Meron tayo dito mga 3 katanungan na nakapaskil sa pisara at ang gagawin ninyo ay inyong sasagutan ang mga ito. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para tapusin ang gawain. Maaari na po kayong magsimula. Meron na lamang po kayong natitirang 1 minuto. Okay, class, tapos na ang 3 minuto para sa nakatakdang gawain. Ngayon ay atin na itong sasagutan. Para sa unang tanong, ano ang kahulugan ng lipunan para sa iyo? Yes, Alfredo. Mahusay, Alfredo. Ang lipunan, sabi ni Alfredo, ay pangkat ng mga tao na may iisang layunin. Ano pa? Yes, Christina. Magaling, Christina. Para naman sa pangalawa, ano-anong salita ang naglalarawan ang maihambing mo sa konsepto ng kabutihang panlahat? Yes, Christine. Katarungan. Very good. Ano pa? Yes, Francisco. Pakikisama. Very good. Ano pa? Yes, Claire. Paggalang. Mahusay. Para sa pangatlong katanungan, paano
mo maipapamalas ang iyong pakikisama at pakikisangkot sa paggamit ng kabutihang panlahat? Yes, Claire. Sa pamamagitan ng pakikisama sa iyong kapwa. Very good. Ano pa? Yes, Christine. Sa pamamagitan ng paggalang sa lahat. Very good. Ngayon naman, tayo ay dadako sa ating aralin ngayong araw. At ito ay tungkol sa pagsasagawa ng kilos tungo sa kabutihang panlahat. Ngunit bago natin talakayin ang tungkol sa kabutihang panlahat at ang mga elemento na nakapaloob dito, ay atin munang bigyan ng kahulugan ang ibig sabihin ng salitang lipunan. So, ang lipunan ay tumutukoy sa grupo ng isa o higit pang mga tao na permanenteng naninirahan sa iisang lugar na pinakikilos ng iisang layunin tungo sa kabutihang panlahat. Ngunit paano natin makakamit ang kabutihang panlahat? Kung ang bawat tao ay makikipamuhay sa kapwa-tao. Meron nga tayong kasabihan na yes, no man is an island. Ibig sabihin, hindi tayo mabubuhay kung wala ang ating kapwa. Ibig sabihin ito, kailangan ng bawat isa ang ating kapwa. Okay. At ayon sa tala ng Simbahang Katoliko na nakasaad sa Catechism of the Catholic Church, ang kabutihang panlahat ay kabuuan ng panlipunan na gawain na nagtatakda ng tao, nag-iisa man o pangkat na makamit nila ang katuparan ng kaganapan ng kanilang pagkatao. At merong tatlong elemento ang kabutihang panlahat ayon sa Simbahang Katolika. Ito ay ang mga sumusunod. Una, pagrespeto sa kapwa-tao. Pangalawa, pagpapaunlad ng lahat ng tao. At pangatlo ay ang kapayapaan. At ngayon naman ay ating ipapaliwanag isa-isa ang bawat elemento ng kabutihang panlahat. Ang unang elemento ng kabutihang panlahat ay ang pagrespeto sa kapwa-tao. Nakapaloob ito sa itinakda ng saligang batas na ang lahat ng mga namumuno at pinamumunuan sa loob ng isang lipunan ay obligadong gumalang sa mga pangunahing karapatan ng bawat tao. Ang pangalawang elemento ng kabutihang panlahat ay ang pagpapaunlad ng lahat ng tao. Inaasahang ang mga namumuno ay makapagpapasya at makakapili sa konsepto ng kabutihang panlahat na mga gawaing magbibigay sa bawat tao ng pagkakataong makapamuhay bilang isang ganap na tao. At ang panghuling elemento ng kabutihang panlahat ay ang kapayapaan. Inaasahang ang mga itinalagang mamumuno sa lipunan ay magkakaroon ng tunay na hangaring magampanan ang kanilang obligasyon sa paggamit at pagpapanatili ng kapanatagan at seguridad ayon sa tawag ng katarungan. At sabi nga sa Golden Rule, ay huwag mong gawin sa kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo. Ibig sabihin, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. At ito yung kasabihan na dapat lagi nating ikintal sa ating mga puso't isipan upang makamit natin ang kabutihang panlahat. At kung kanina ay ating pinag-uusapan ang tatlong elemento ng kabutihang panlahat, ano nga ba natin ito makakamit? Sapagkat ito ay may mga hadlang upang makamit natin ang kabutihang panlahat. At ito ang mga sumusunod. Una, nakikinabang lamang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat, ngunit tinatanggihan ang bahaging dapat gampanan upang mag-ambag sa pagkamit nito. At ang pangalawa ay ang individualismo o ang ibig sabihin ay ang paggawa ng tao ng kanyang personal na naisin o ito yung tinatawag natin na
Gusto mo lang yung para sa kapakanan ng sarili mo at hindi mo iniisip ang kapakanan para sa lahat. At ang panghuli ay ang pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang naiaambag niya kaysa sa nagagawa ng iba. At pagkatapos nating maipaliwanag ang mga hadlang sa paggamit ng kabutihang panlahat, ngayon ay dadako naman tayo sa mga kondisyon sa paggamit ng kabutihang panlahat ayon kay Joseph De Torre sa kanyang Social Morals. At ito ang mga sumusunod. Ang unang kondisyon sa paggamit ng kabutihang panlahat ay ang mga tao ay dapat mabigyan ng pagkakataong makakilos ng malaya, gabay ang dialogo, pagmamahal at katarungan. Ang pangalawa ay ang pangunahing karapatang pantao ay nararapat na mapangalagaan. At ang panghuling kondisyon sa paggamit ng kabutihang panlahat ay ang bawat individual ay nararapat na mapaunlad patungo sa kanyang kaganapan. At pagkatapos nating bigyan kahulugan ang salitang lipunan, ang mga elemento nito, ang mga hadlang sa paggamit ng kabutihang panlahat at ang mga kondisyon upang makamit ang kabutihang panlahat, tayo naman ay dadako sa ating pangatlong gawain. Para sa ating pangatlong gawain, matapos magkaroon ng mga karagdagang kaalaman tungkol sa lipunan, gumuhit ng larawan na nagpapakita ng pagtataguyod ng kabutihang panlahat. Sumulat ng 1 hanggang 2 talatang paliwanag para sa larawan. Gawin ito sa inyong kwaderno. Para sa ating pang-apat na gawain, gumawa ng isang plano para sa proyektong inyong pamumunuan. Dahil hindi pa ito maaaring isagawa ngayon, ilatag muna ang mga impormasyon tungkol dito. Ibigay ang impormasyong hinihingi. Gawin ito sa inyong kwaderno. At ito ang mga dapat isalang-alang sa paggawa ng proyekto. Una ay ang pangalan ng proyekto, kailan at saan gaganapin. Pangalawa, mga makikinabang at tulong na maipagkakaloob. At ang panghuli ay ang mga makakasama sa pagsasagawa ng proyekto. At para sa ating panghuling gawain, sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa araling ito. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, ayon kay Dr. Manuel D., isang propesor ng filosofiya sa Ateneo de Manila University, binubuo ng tao ang lipunan at binubuo ng lipunan ang tao. Ito ay nangangahulugang A. Ang tao ay gumagawa sa lipunan at kaalinsabay nito ay hinuhubog na lipunan ang tao. B. Ang tao ang bumubuo sa lipunan dahil mula sa kanyang pagsilang ay nariyan na ang pamilyang nag-aruga sa kanya. C. Ang tao ang bumubuo sa lipunan dahil ang kanilang mga kontribusyon ang nagpapalago at nagpapatakbo dito. D. Ang tao ang bumubuo sa lipunan dahil pamilya ang nag-aruga sa tao at dahil matatagpuan ang tao sa lahat ng bahagi nito. Pangalawa, ang sumusunod ay hadlang sa paggamit ng kabutihang panglahat maliban sa A. Paggawa ng tao ayon sa kanyang pansariling hangad. B. Pagkakaroon ng pakiramdam na mas malaki ang naiaambag ng sarili kaysa nagagawa ng iba. C. Pakikinabang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat, subalit pagtanggi sa pagbabahagi para sa paggamit nito. D. Pagkakait ng tulong sa kapwa na nangangailangan. Pangatlo, ang pagkakaiba ng lipunan sa komunidad ay A. Panginibabaw ng iisang tunguhin o layunin, samantalang sa komunidad ang mahalaga ay ang pagbubuklod tangi ng mga kabilang nito. B. Ang pangkat ng mga tao ay may nagkakaisang interes, mithiin at pagpapahalaga, samantalang sa komunidad, ang namumuno ang nagbibigay ng direksyon sa mga taong kasapi nito. C. Ang namumuno ay inatasan ng mga mamamayan na kamti ng mithiin ng mga kasapi nito, samantalang sa komunidad, ang mga tao ang nararapat na manaig sa paggamit ng kanilang mga mithiin. D. Ang mas malaking pamahalaan ang nakakasakop samantalang sa komunidad ay mas maliit na pamahalaan. Pang-apat, ang buhay ng tao ay panlipunan. Ang pangungusap ay
A. Tama, dahil sa lipunan lamang siya nakapamumuhay. B. Tama, dahil lahat ng ating ginagawa at ikinikilos ay nakatuon sa ating kapwa. C. Mali, dahil may mga pagkakataong ang tao ang nagnanais na mapag-isa. D. Mali, dahil may iba pang aspeto ang tao maliban sa pagiging panlipunan. Panglima, ang mga sumusunod ay elemento ng kabutihang panlahat maliban sa A. Kapayapaan, B. Katiwasayan, C. Paggalang sa individual na tao, D. Tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan ng lahat. Pang-anim, huwag mong itanong kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa. Ang katagang ito ay winika ni A. Aristotle, B. Saint Thomas Aquinas, C. John F. Kennedy, or D. Bill Clinton. Ikapito, ano ang tunay na layunin ng lipunan? A. Kapayapaan, B. Kabutihang panlahat, C. Katiwasayan, D. Kasaganaan. At ang panghuli, ano ang kabutihang panlahat? A. Kabutihan ng lahat ng tao, B. Kabutihan ng mga pangkat na kasapi ng lipunan, C. Kabutihan ng bawat individual na kasapi ng lipunan, D. Kabutihan ng lipunang nararapat bumalik sa lahat ng mga kasapi nito sa pagkakapantay-pantay, masasakripisyo ang kabutihang panglahat. Mga bata, nagawa niyo ba ng maayos ang mga nakatakdang gawain? Magaling! Isa na namang aralin ang natapos natin sa araw na ito. Nawa kayo ay maraming natututunan at napulot ng mga aral. Ngunit bago ang lahat, lagi nating tatandaan ang sinabi ni John F. Kennedy na huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng bansa para sa iyo, kundi itanong mo kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa. Maraming salamat at magandang araw.